Pagtawag ko sa pangalan ni Tita Melissa, walang nasagot, kaya kumatok na lang ako. At nang buksan niya ang pinto, humingi siya ng pasensya dahil nasa banyo raw siya at naliligo. Totoo, dahil hindi pa siya nakakapag-ayos nang pagbuksan ako ng pintuan. Hindi pa nga sana ako papasok at sinabi kong babalik na lang ako. Iyon ay dahil sa ayos niya na para bang mister niya ang kanyang inaantay at hindi ako na mag-aayos ng lababo at pinto ng kanilang cabinet. Pero hindi na ako pinaalis ni Tita Melissa at sinabing, ay hindi, dito ka na. Tayo lang naman ang nandito. Sakto lang ang dating mo. Walang istorbo. Dahil nasa school at trabaho ang mga anak ko. Ako naman, dahil tumulong ang aking intensyon, wala akong inisip na iba sa sinabing iyon ni Tita Melissa. Pero hindi ko inakalang ang araw na iyon pala ang kanyang inaantay. Dahil 4 na taon na sa ibang bansa ang mister niya. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Anthony, 31 years old, single, ng Bacoor, Cavite. Simula nang dumating ako dito sa bahay ng tita ko, para tauhan at the same time ay magkaroon ng improvement dahil kanila na itong napabayaan at hindi natigilan simula nang mapa sa kanila ang susi. Katulad ng ilan nating kababayan, ay isa ako sa mga taong ang pinagkakakitaan ay nasa loob lamang ng pamamahay gamit ang ilang gadgets at internet. Ang dahilan kung bakit pumayag ako na maging pansamantalang tao sa bahay ni Tita Angeline. Sabihin na lang din natin na mas okay sa akin ang tahimik na bahay at kapaligiran para mas makapag-focus sa kung ano ang aking pinagkakaabalahan sa buhay. Maliban sa aking pinagkakakitaan, naging pampalipas oras, pangalis inip o pangalis umay sa aking pinagkakakitaan na taon na rin ang binilang at masasabi kong nagbigay gaan sa aking pamumuhay bilang isang independent na personality sa Pilipinas ay ang paghahalaman sa umaga, jogging sa circle at clubhouse sa loob ng subdivision at masasabi kong medyo okay pa naman ang simoy ng hangin. Nagkaroon ako ng mga kakilala at sila ay iyong malapit lamang sa bahay ni Tita Angeline na kung tawagin ng lahat ay kapitbahay na siyang aking nakakatanguan at nakakabatian ng good morning sa umaga habang nagdidilig ng halaman o di kaya naman habang humihigop ng mainit na kape. Bagamat nakikipagtanguan at nakikipagbatian ako ng good morning, pero iyon ay pili at ang karamihan doon mga babae at halos lahat mga nanay na, may asawa at mayroong mga anak. At karamihan sa kanila abroad ang asawa. Kaya pag sila ay nagkaipon-ipon, madalas iyon sa umaga at hapon, maiilang ka sa kanilang mga pinag-uusapan. Kaya dito sa Pace, kung nasaan ako, swerte mo kung tulad sa akin marunong ka sa carpentry dahil malaki ang tsansa na magkaroon ka ng extra income, lalo na kung pati sa kuryente at tubig ay nakakaintindi ka ng pag-aayos. Hindi ako yung kapitbahay na lalabas para makipagkwentuhan. Para sa akin kasi ay mahalaga ang bawat oras. Kaya karamihan sa kanila, kilala ko lang sa muka at hindi sa pangalan. Pero ako, alam nila ang aking pangalan. Dahil minsan na akong nagpalit ng breaker sa aking kapitbahay. Kaya pag nakikita ako ng ilan sa mga nanay kong kapitbahay, madalas nilang tanong, bakit minsan wala ka? Sagot ko naman nandiyan lang po ako sa loob. Makikita niyo ako umaga pero sa hapon bihira. At ang mga oras na iyon, ang pinag-uusapan nila ay ang parating na bagyo. At ang sabi ng babae na itago na lang natin sa pangalang Tita Melissa. Naku, ano ba yan? Magsasahod na naman ako neto ng timba.
Yung ilan nga sa aking kitchen cabinet ay sira na ang pintuan. At sabi naman ng isa, na itago na lang natin sa pangalang Tita Marta. Ayan si Anthony, baka marunong mag-ayos. Yan daw ang nag-ayos ng kuryente ni Juan. At ayun, doon ko na nga nakilala sa pangalan si Tita Melissa. Matagal ko na rin kilala sa pagmumuka at katanguhan kapag umaga. At siya pa mismo ang nagsabing Tita Melissa na lamang. Kaysa tawagin mo kong ate, aling ay Tita Melissa na lamang. Sabi ko naman titingnan ko po muna. At dapat kapag umuulan para makita ko kung saan dumadaan ang tubig. At yung cabinet kung kaya ko, pag okay na ang kesame at wala ng tulo. At ang sabi ni Tita Melissa, mukhang hindi ka lang basta marunong. Dahil alam mo talaga kung paano sisimulan. Eh kung hindi ninyo maitatanong mga boss, marami rin ang trabaho na aking pinasok para lang makaluwag sa buhay. Sa mahal ba naman ng bilihin tas mababang sahod? Nga, kung sa trabaho ay magiging mapili ka pa. Sa mga nanay na aking kapitbahay, si Tita Melissa ang merong taste kahit chubby, maputi, panalo sa hinaharap at tingin ko, siya rin ang pinakabata sa kanila. At mama, sabi nga ng marami. Dahil meron na siyang 2 anak, mga binata na rin. Dahil meron ng trabaho ang panganay, ang sumunod naman ay high school student na. At dahil nasa ibang bansa ang kanyang mister, kapag weekdays, siya lamang ang madalas sa kanilang bahay. Kaya si Tita Melissa ang isa sa madalas kong makita na mayroong kakwentuhan pag nasa labas ng bahay. Pero hindi naman yung kwentuhan na kumpulan, 3 o hanggang 4 sila kung minsan. At ni minsan ay hindi ko inisip na magkakaroon kami ng lihim na komunikasyon ni Tita Melissa nang dahil lamang sa parating na bagyo at nang dahil lamang sa pagbili ko ng sibuyas at bawang. Sa tindahan kasi kami nagpang-abot noong oras na makilala ko siya sa pangalan. At hindi man lang kahit sa panaginip ay magkukross ang aming mga landas. Dahil ordinaryong kapitbahay lamang ang tingin ko sa kanila. At wala talaga akong kainte-interest lalo na kung sa usapin ng bardagulan. Lalot ng panahon na iyon, ay buwan-buwan naman akong nakakapagpalabas ng ipon. At kung ang imposible ay paanong nangyari, narito ang magulong kwento. Umaga pa lamang ay ipinaalala na sa akin ni Tita Melissa na huwag kong kakalimutan ang kanyang bahay. Lalo na at ng araw na iyon, umaga pa lamang ay iisipin mo ng uulan. Dahil sa madilim na kalangitan. Ako naman, dahil sa ayaw maistorbo sa kung ano ang aking pinagkakaabalahan sa buhay, ipinagpaliban ko na lang muna. Nagmarket ako bilang pagre-ready na din at inisip ko na rin nga na malamang uulan. Bukod doon, inaalala ko rin ang sinabi sa akin ni Tita Melissa, yung bahay niya. Sa isip ko, uunahin ko na muna iyon. Kaysa naman umabot sa puntong hindi ako lalabas ng bahay kapag nasa labas si Tita Melissa nang dahil lamang sa hiya at hindi ko siya napagbigyan sa request niya. Tapos magbabayad naman raw siya, sakto. Bago tumanghali, bago ako mananghalian, ay biglang bumuhos ang ulan na siyang naging hudyat para kunin ko ang ilan sa aking gamit. Lumabas ng bahay at magpunta kina Tita Melissa. Nakailang tawag ako sa pangalan ni Tita Melissa at kumatok na rin. Akala ko nga wala siya doon. At noong kanya akong pagbuksan, humingi siya ng pasensya sa akin. Dahil nasa banyo raw siya at naliligo. Kaya pala hindi niya narinig ang ginawa kong combo ng pagkatok at pagtawag sa kanyang pangalan. At totoo, nagaling siya ng banyo. Dahil sa kanyang ayos, mukhang ibang pandayata ang kanyang inaasahan aayos sa butas at tulo mula sa kesame. O kaya ay ibang butas dahil sa ayos niyang iyon. Sinabi kong babalik na lamang ako, pero pinigilan ako ni Tita Melissa at sinabing hindi, huwag na. Sakto nga ang dating mo. Bukod sa walang magiging sagabal ay naulan. Di ako naman, dahil yung bahay ang dahilan kung bakit ako nandoon, walang kabulastugan ang pumasok sa aking kokote.
Kahit noong oras na pumasok ako sa pamamahay ni Tita Melissa, mabango, na para bang kahit busog ay sigurado magugutom. Tapos konting kembot na lang, tanghalian na. Nang makapasok ako sa bahay ni Tita Melissa, makalipas ang ilang minuto ay nag-iba ang daigdig na aking nilalakaran. Dahil habang iniikot niya ako sa loob ng bahay, kung nasaan ang kesame na mayroong diferensya ay biglang nahulog. Nahulog ang tabing na siyang nagkukubli. Sa noon ay ubod ng dilim na kalangitan dahil sa nakatakip na ulap para itago ang ganda at liwanag sa madla. Nagpanggap akong tila ba walang nangyari at nagturo sa kesame na dinaig pa ang nalipasan ng gutom at nakalanghap ng panis na utot. Hanggang sa sinabi sa akin ni Tita Melissa, "Pwede pakipulot, hindi ko abot eh." At dahil doon ay nagsimula ng mawindang ang bawat pagdaan ng surot. Hindi ko naman raw kailangan ang mahiya dahil nasa tamang tiyempo ang pagpunta ko kina Tita Melissa. Nasa school at trabaho ang dalawa niyang anak at walang istorbo sa gagawin kong pagtapal sa kesame na mayroong butas. Medyo tensyonado pa ako noon, kaya hinayaan kong gamitin ni Tita Melissa ang dalakong bara de cabra. At dahil ng mga oras na iyon ay malakas ang buhos ng ulan, kahit anong lakas ng paghataw gamit ang bara de cabra ay walang sino man ang pwedeng maistorbo. Ako naman ay hindi na rin naging mapili at hindi naman ako santo para tanggihan ng grasya na inihain sa akin para sa tanghalian ng oras na iyon. At sa maniwala kayo o sa hindi, hindi naman ganoon kalala ang sira ng kesame. May drip lang ng tubig kaya umabot sa laylayan ng kesame. At kung seryosong gawaan, 2 araw lang tapos iyon. Pero inabot ako ng higit 1 linggo tapos may follow up pa tuwing uulan kung may tutulo pa ba. Kaya ayun, medyo nahaluan ng monkey business ang aking hanap buhay. Konti lang naman. Mabango, in fairness. Kung sa bagay kahit sino naman kung bagong ligo. Masabaw, syempre naman. Ikaw na ang 4 na taon. May asawang tao pero walang dilig. Ewan ko na lang kung hindi mag-alburuto yan na parang sasabog na bulkan, di ba? Yun naman ay depende pa rin sa kondisyon. At bilang isang sumasideline na panday, magandang practice iyon para mahasa ang aking skill sa pakikipag-communicate sa madlang tao. Magandang ugali talaga ang pakikipagkapwa-tao. The best.